Hi guys! I'm Yves Cortez and we are at Behind the Desk. And I'm going to share 5 things na hindi nyo pa alam about sa akin. So first, share ko lang, I am a 3rd year college student. My course is psychology. And second, delay ako ng 1 year. Dapat talaga, 4th year na ako. But then, nag-transfer ako. So, I'm still, 3rd year. And third, I have a business. Ang business ko is mga accessories. But before, puro siya pagkain. Like lasagna. Next is number 4. My favorite color is dark green. Kaya, ang logo ko, yung logo ng business ko is dark green. And last, dahil favorite ko nung bata ako ay chicken. So, sobrang excited ko. Takbo ako ng takbo sa harap ng bahay namin. So, anong nangyari? Nadapa ako. And tumama yung ulo ko sa gate namin. And ang nangyari, bumuka yung noo ko. So, yun, naoperahan ako. So, imbes na kumain kami ng chicken, ang nangyari, nabunta ako sa ospital. So, yun lang, guys. You mentioned psychology yung course mo. Is that your first choice? Actually, ang first choice ko is ophthalmologist. But then, na-realize ko parang mas gusto ko yung naging course ni Ate V. Course niya kasi yun. And parang hindi niya natapos. So, parang gusto ko, ako na lang magtapos para sa kanya. And parang nung nagwo-work na ako sa pagiging psych, doon ko na-realize na sobrang halaga niya pala. Nung nag-start ka ba ng psych or actually in the middle ng nagsa-psych ka, nakatulong ba to sa pagbablog mo? Oo, kasi may pagka-introvert ako. So, dahil nag-pandemic kasi, naging introvert ako. Dati sobrang daldal ko talaga. So, because of that, parang medyo personality ko, nag-help yung psychology para ma-work on ko. Yung personality ko, mabalik ko yung pagiging extrovert. So, sino sa tingin mo yung expose sa'yo sa business? Bakit parang natripan mo siya? Ang dami mo nang ginagawa. So, nag-vlog ka na, nag-cook ka na, you're studying also. So, diba? What inspired to take that action? So, ang family kasi namin, bata pa lang ako, nagbi-business na. Yun yung parang bumuhay sa aming magkakapatid. So, dahil si Ate V, siya ang pinaka nag-business. So, na-inspire ako sa kanya. Kasi kita naman natin yung mga cosmetics niya. Talaga namang successful or nag-boom. So, na-inspire ako na, ganun pala yung business. Talaga namang makaka-help siya financially. So, dahil sa ganun, sa mindset na meron yung pamilya ko, yun, dun ako na-motivate. Na, sige, gayahin ko na lang din yung ginagawa nila. Even though, si Ate V, marami rin siyang ginagawa. Nagbablog din siya. So, napagsasabay-sabay niya. So, kung kaya niya, maybe, kaya rin natin. Ano sa tingin mo yung difference mo sa pagbablog compared kay ate mo? Si Ate V kasi talagang kahit sino yung ipakausap mo, talagang may madadaldal siya. So, siguro yun yung difference namin. Ako kasi medyo mahiyain. So si Ate V, siguro ang difference namin, na-express niya yung gusto niyang sabihin, yung personality niya talagang open. Parang ako kasi parang medyo may wall. Hindi ko pa masyadong na-express sarili ko. So, yun yung siguro difference namin. Sa kanya parang nasa point na siya na kayang-kaya niya i-express yung sarili niya. While ako parang, yun, wino-work out ko pa naman yun. So, siguro maybe if nasa age niya na rin ako, sana pareho kami ni ate na doon na umabot sa ganung level. Kung ipapursue mo yung music career mo, sino sa tingin mo magiging inspiration mo? Sinong artist yung magiging inspiration mo? Anong klaseng music yung siguro maririnig ng mga tao sa'yo? Siguro lagi ko kasing pinapakinggan R&B. Gusto ko ganun yung genre ng music na sana magawa ko. Kasi gusto ko, parang yun din yung goal ko, makagawa ko ng kanta ngayong year na to. So, ang genre ko sana is R&B. Kasi, ang lagi kong pinapakinggan sa bahay, si Chris Brown. Chris Brown, lagi kong pinapakinggan. Pero hindi ko naman gagayahin yung mga kanta niya. So, yun lang guys. Sana i-follow niyo ako sa mga social media platforms ko, which is Yves Cortez. IG, Facebook, YouTube, Yves Cortez lang. And sana panoorin niyo yung performance ko dito sa TT Records Live. Yun lang guys. Bye!